yung pong Korean Airlines Flight 007 ay binaril o sabihin natin was shot down by the Soviet military because it wrongly assumed that the civilian aircraft was a US spy plane. So nung mga panahon po kasi nung time na yon may mga tension between countries at itong Korean Airlines ay tila baga medyo naligaw, napunta sila doon sa airspace ng Russia at akala ng Russia ito ay US spy plane kaya ito ay kanilang pinasabog. So 269 people were killed nung bagay na iyon, and yung tinatawag na Cold War nung time na yon lalo pa itong parang naging heightened. So dito nakita natin na yung wrong assumption can lead po sa isang trahedya, yung maling pag-aakala o maling kaisipan. Ito ay maaaring maghatid ng isang trahedya na sa pagkakataong doon nakakamatay. At gayon din naman sa ating pag-aaral ngayon, dapat po nating klaruhin o huwag tayong magkaroon ng maling pag-aakala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang relationship sa law, no? Opo, yung salita ng Diyos na itong maaaring maling assumption na ito ay maaari din pong maghatid ng fatal conclusion o nakakamatay na konklusyon na una, na ang salita ng Diyos, the law or the prophets na binanggit dito is irrelevant. At pangalawa, yung righteousness required to enter the kingdom of God can be earned through the external keeping of the law. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon, na makita po natin una ang Panginoong Jesucristo at yung kanyang relasyon sa batas, sa salita ng Diyos. Kaya po babasahin ko po ulit yung ating teksto. Sabi doon sa verse 17, "Do not presume that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest stroke of a letter shall pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever nullifies one of the least of these commandments and teaches others to do the same shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness far surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven." So ang ating pong mensahe o ang pamagat po ng ating mensahe ay Jesus and the law, at yung ating pong mensahe ay Jesus Christ is the fulfillment of the law and the perfect righteousness of believers. Si Jesucristo ang katuparan ng kautusan at ang ganap na katuwiran ng mga mananampalataya. May dalawang bagay lamang po ako na gustong ibahagi sa ating pag-aaral. Una po is yung clarification na ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo. Makikita po natin yon sa verse 17, sinabi niya doon na huwag niyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. So dito po, ang ating Panginoong Jesucristo, kinokorek niya yung kanyang mga nakikinig sa kanya, yung mga disipulo at yung mga ibang tao na naroroon, kung ano ang relasyon niya sa batas. At bakit po niya ginawa iyon? Alam niyo po, nung panahon na iyon, yung mga Pariseo at Eskriba, sila ay nagtuturo ng kautusan, ngunit sa maling pananaw. Itinuturo po nila na yung pagsunod sa kautusan, yung external righteousness, ayun yung paraan upang makamit ang kaligtasan ng kaluluwa. So yun ang kanilang nasa isip, yun ang kanilang natutunan. At itong mga Pariseo po at mga Skriba, hindi lamang sila nagtuturo nung sinatawag na legalism, ngunit ang ginawa nila, lalo pa nilang tinuwis yung scriptures in the sense na dinagdagan nila
pinahirap nila yung batas ng Diyos noong time na yon. Alam po natin, yung the law na tinatawag ito or the prophets, yan po yung kabuuan ng lumang tipan. So nandoon yung ordinasya ng Diyos, nandoon yung kanyang batas. At itong mga pariseyo, itong mga skriba, itinuturo nila na kailangan sundin mo ito upang ikaw at maligtas. At dinadagdagan pa nila. Kaya nga po, in the later verses, makikita natin na palaging nakakabanggaan ng Panginoong Jesucristo itong mga pariseyo. Kasi i-correct niya yung kanilang mga pag-iisip. At alam niyo po, ang isang laging sinasabi ng Panginoon sa kanila, sila ay mga hypocrites, mga ipokrito. Dahil ginagawa nilang burdensome yung law, ngunit sila mismo, hindi nila ginagawa. So, yun yung kinasanayan nung mga nakikinig sa Kanya. Ngayon po, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsimulang magturo, ano ang tinuro niya? Itinuro niya ay repentance. At makikita natin, nung sa mga previous na preaching natin, tinuro niya kung ano yung Beatitudes, na ito yung karakter ng mga mananampalataya na kabilang sa kanyang kaharian at ito ay nagsisimula sa pagiging bankrupt spiritually. Ito ay ang mga taong may mga pagsisisi, nalulungkot, nagmumorn sa kanilang mga kasalanan at sila yung mga pinipersecute, sila yung mga ang kanilang bunga ng kaligtasan ay sila ay yung salt and light of the earth. So makikita po natin dito na kinaklarify ng Panginoong Jesucristo na mali ang iniisip ninyo. No po? Mali ang iniisip nyo na hindi na relevant ang batas. Kasi po, nung itunuro ito ng Panginoong Jesucristo, yung turo niya sa lungat sa mga pariseyo, iniisip ng mga tao, anong klaseng turo ito? Ito ba ay ibang turo na? Ito bang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo na ng iba at ina-abolish niya na o binabaliwala na niya o dinedestroy niya na yung mga kautusan, yung law or the prophets na aming natutunan na tinuturo sa amin ng mga Pariseo at Skriba? Yun ang kanilang iniisip. Kaya ang Panginoong Jesucristo, kinorek sila na hindi. Hindi ko ina-abolish yung law, hindi ko yan binabaliwala. In fact, ang gagawin ng Panginoong Jesucristo, makikita natin, i-elevate niya to, ilalagay niya dun talaga sa kung ano ba ang ibig sabihin ng batas ng Panginoon. At alam po ninyo sa later verses pa, lalo pa niyang i-exposit yung law. No po? Alam natin yan na hindi, yung murder is not just the act of physical killing, but kung ikaw ay nagalit sa iyong kapatid, nandoon yung iyong pagkamuhi na unrighteous, yun ay considered a murder. Na kung ikaw ay, na yung adultery, hindi lamang ito isang physical intimacy, kundi kung nandoon lamang yung lust mo sa iyong eyes, no po, nagsimula sa iyong mata, yun ay adultery na agad. So, i-expose ang Panginoon yung law later on. Kaya dito, bago siya magpatuloy, kinaklarify niya na kung ano yung relasyon niya. Na hindi, wag kayong magkamali, hindi ko binabaliwala ang batas. So, by manner po of quick application, tayong mga una sa mga nagtuturo, mga kapatid, ito man ay nagtuturo tayo sa iglesia, nagtuturo tayo sa ating bahay, we must be very careful on handling the Word of God to avoid any misunderstanding. No po? Hindi tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo pwedeng magbawas, hindi tayo pwedeng sabihin natin baliwalain yung other parts of scriptures. Hindi po pwede. Hindi po pwede na tayo ay magpipick and choose. Kasi po, sa setting na ito, yung the law and the prophets, sabi ko nga po kanina, yun yung Old Testament, yun lang po yung scripture na meron sila nun. So sinasabi ng ating Panginoon, yan ay tutuparin ko, yan ay hindi ko ina-abolish. Kaya rin po sa atin, sa panahon ngayon, hindi rin natin pwedeng baliwalain yung Old Testament, mga kapatid. Yun pa yung isa. Kasi tayo po, meron tayong tendency na piliin lang natin kung ano yung madaling intindihin. Di ba po? Old Testament, pag binasa mo, napakahirap intindihin, napakahaba. Pero alam nyo po ba, pag binabaliwala natin yung Old Testament,
Almost 70% ng ating Bible is the Old Testament. At yung mga New Testament po na writers, si Paul, yung kanilang, sila din ay nagko-quote sa Old Testament. So napaka-importante po ng Old Testament. Kaya by manner of application, hindi po tayo pwede magbaliwala ng kahit anong part sa scriptures, mga kapatid. Hindi tayo pwede mag-New Testament lang, mag-epistles lang. Hindi po pwede kasi sabi nga po ni J.C. Ryle, it takes a whole Bible or a complete Bible to make a whole Christian or a complete Christian. So yun po yung dapat makita natin. At magpapatuloy ang Panginoon sa kanyang pag-clarify ng kanyang ng tungkol sa kanyang relasyon sa law. So doon nakita natin na kinokorek niya yung kanyang listeners na hindi niya i-abolish ang law. And at the same time, sinabi niya dito na itinaas niya yung supremacy ng law, no? Ibinigay niya yung spotlight sa law. Makikita natin, sinabi niya dun sa verse 18, sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ni isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. So dito pinapakita ng Panginoong Hesukristo na yung kautusan, ito ay ito ay salita ng Diyos. Ito ay nag-i-endure. Ito ay permanent, no po? Na ang lahat ng naririto, una, ito ay kinasigan ng Diyos, ito ay mula sa Diyos. At pangalawa, ito ay lahat tutuparin ng Panginoon. So nandoon yung enduring authority ng Scripture. At lalong hinighlight ng Panginoon, sabi dito, yung sa ibang salin, yung iota o yung jot and tittle, no, na hindi siya mababaliwala. So, kumpleto yung scripture. Alam niyo po ba yung sinasabi dito, yung smallest na word sa Hebrew, which is yung yod, yun ay pag isinulat, kasi po yung Old Testament, mostly Hebrew ang pagkagamit ng salita. So, sinasabi ng Panginoon, yung smallest na word sa Hebrew, yung pinakamaliit, yung tinatawag na yod, na pag sinulat mo ay parang eyelash, na po, hanggang sa pinakamaliit na stroke, na po, yung pinakamaliit na stroke, alam niyo po, pag nagsulat tayo ng letter L, ang kaibahan ng L at letter T may ganun na guhit, yun daw ay hindi mababaliwala, yun daw ay relevant, yun daw ay galing sa salita ng Diyos. So dito dapat makita po natin yung mataas na pagtingin ng ating Panginoong Kristo sa kasulatan, sa batas. At makita natin na ito ay palaging relevant, mga kapatid. Hindi ito magbabago. Maaaring ang mundo ay magunaw, pero ang kanyang salita, ito ay magpapatuloy. At ano po yung personal application sa atin ito? Mga kapatid, yung salita ng Diyos, ito po ay always relevant. Kahit magbago pa ang kultura, kahit magbago pa ang panahon, no po, hindi maaaring sabihin na ang Bible ay irrelevant. Kasi ang tendency po ng tao, i-fit ang Bible sa culture. Pero mali po. Ang culture ang laging taliwas sa Bible. Ang Bible ay laging totoo. Yung sinasabi ng Bible na kung ito ay mali, kasalanan, simula noon hanggang ngayon, ito ay kasalanan. Kung sinasabi ng salita ng Diyos na ito ay dapat gawin, simula noon hanggang ngayon, ito ay dapat gawin. So, nandun palagi yung relevance ng Scripture. Kaya, mga kapatid, wag nating wag tayong maging relax o wag nating i-misinterpret na yung mga sinabi dyan, pang old school lang yan, kumbaga, hindi na yan applicable sa akin. Hindi po. Lagi po tayong magbabalik sa sinabi dito ng ating Panginoon na yung kanyang salita, ito po ay may authority, ito ay may permanence, ito po ay galing sa kanya. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So, makita natin mga kapatid na
nandito yung salita ng Panginoon. Ito ay para sa ating pagtuturo, sa pagkukorek, no po, sa pagsasanay sa katuwiran. So, napakalaki po ng ginagampanan ng salita ng Diyos. And alam po natin na pag-aralan natin sa ating Sunday School sa Means of Grace, ito yung primary na means of grace kung saan the other means of graces are grounded, yung Word of God. So, kung tayo po ay kung ang ating, nakita natin kung ang Panginoong Jesucristo ay may malaking pagpapahalaga sa salita ng Diyos, what more pa po tayo? Nawa, bigyan po natin ng tamang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Huwag po natin itong baliwalain, huwag natin ito gawing irrelevant, pero magkaroon po tayo ng reverence sa kanyang salita. Huwag po nating isipin na ito ay naaangkop lamang sa mga ilang sitwasyon. Ito po ay palaging naaangkop sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. At nakikita nga po natin na ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang niya pinakita yung kahalagahan ng salita ng Diyos, no po, yung scriptures. Pero at the same time, magbigay pa siya ng warning, no po? Kasi makikita natin dito, sinabi niya, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino man tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So nandun po yung danger o yung warning na baliwalain natin yung salita ng Panginoon, especially yung kanyang mga commandments. Dahil makikita natin dito na una, sinabi po natin ito ay galing sa Panginoon, at pangalawa, sinabi ko nga po sa introduction ko kanina na nandoon yung malaking responsibilidad na pag ito ay tinuturo natin, dapat po ituro natin ito faithfully. Hindi lamang sa pagtuturo, pag ito po inaaral natin, we should study it carefully. No po, sabi nga sa James 3:1, ito yung warning sa mga nagtuturo. No po, not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. So, meron talagang degree, no po, sa kaharian ng Diyos, ng mga, sabihin natin, ng mga rewards, ng mga status. Sinabi dito sa ating text na whoever relaxes one of these least commandments, siya yung pinakamaliit sa kaharian ng Panginoon. So, pinapakita ng ating teksto na hindi po natin pwedeng, again, mamili lamang tayo ng gusto nating sundin. Mamili lamang po tayo ng ating gustong ituro sa kanyang salita. Napakahalaga po ng salita ng Diyos at kailangan kinukumpleto natin o buo yung ating laging pagtingin sa kanyang salita. Kaya nga po, nabanggit natin dati, hindi lamang tayo sola scriptura, but tota scriptura, lahat. Buong kasulatan. Nandoon yung ating pagsunod, yung ating pagtalima, yung ating pagrespeto, no po, na hindi natin pwedeng iisang tabi ang mga iilan na bagay sa salita ng Diyos. Alam nyo nga po, bilang isang ilustrasyon, total magpapagawa po tayo ng building. Siyempre po, meron tayong architect, meron tayong engineer. Ang kailangan po sa pagpapagawa ng isang building, unang-una, ay may blueprint. Di ba po? Kailangan may blueprint para alam natin yung anong gagawin. So yung blueprint, lahat ng mga detalye doon ay kailangan. It matters. No? Kailangan na masunod iyon. Kung hindi, maaaring mali ang maging design. Or worse, kung hindi po masunod, maaaring mag-cause ito ng, sabihin natin, ng trahedya. Kasi alam niyo po ba, merong isang mall sa, I think, kung di ako nagkakamali, if not China, sa Korea, gumuho yung mall. So, nag-investiga sila, ba't gumuho? So, it turned out, yung nag-compute ng mga stresses o yung mga load sa building, nagkamali siya ng sulat. Kumbaga, instead na sabihin nating 9, ang naisulat niya 4. Parang, so, yung maliit na pagkakamali na yon, yun ang naging cause na
bagsak ng building na yon. So gayon din naman po tayo mga kapatid. Yung salita ng Diyos, bawat detalye dyan, bawat salita, bawat kudlit, bawat bagay na nandyan, ay importante, ay kailangan. Kaya makita po natin yung malaking pagpalaga sa salita ng Diyos na ito ay dapat kumpleto, ito ay dapat sinusunod natin, meron tayong mataas na regard sa Scripture at hindi natin minimize po yung obedience natin. No po? Hindi natin nire-relax yung iba o yung term doon ay niluluwagan yung mga salita ng Panginoon. Alam po natin yan sa ating bansa ngayon o sa kultura ng buong mundo na ito. Maraming salita ng Diyos ang kanilang niluluwagan. Marami ang salita ng Diyos na kanilang binabaliwala. Pero hindi po nawa dapat mangyari sa atin. Dahil ang Panginoong Jesucristo mismo, ang sinabi niya, He did not come to abolish it, but to fulfill it, mga kapatid. To fulfill. Yung fulfill po dito, mga kapatid, ito ay hindi lamang para sabihin natin tapusin, ngunit ito ay para kumpletuhin, para maging kumpleto, para sabihin natin to bring to its intended goal. No po? Ng ating Panginoong Jesucristo, siya yung siya yung fulfillment ng scriptures. Dahil alam niyo po, yung scriptures sa kontekstong ito, nasabi ko nga po kanina, ito ay Old Testament. So ito po ay kinakabilangan ng yung law and prophets. So yung law, alam po natin tatlo yan. Moral law, ceremonial law, at civil law. Yung moral law, alam po natin, ay yun po yung Ten Commandments na nagpapakita, una, ng kabanalan ng ating Panginoon, ng kanyang character, at pangalawa, ng ating pagkamakasalanan. Kasi kung wala yung batas, hindi natin malalaman yung kasalanan. So yun po yung moral law. And then nandoon yung ceremonial law, which is yung sacrificial system. Pinapakita doon yung mga bagay na kailangan gawin upang sila sa kanilang pagsamba sa Diyos, sa kanilang paghingi ng kapatawaran. Nandoon yung sacrificial system upang sila ay linisin mula sa kanilang kasalanan. At alam natin, yung sacrificial system na yon ay tinapos sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya yung fulfillment ng law na yon. And then nandun yung civil law. Na yung civil law na habang sila ay under theocracy, habang sila ay under sa pamumuno ng Diyos, ay ito yung mga batas na kanilang kailangan sundin habang sila ay papunta sa promised land at pag sila ay nasa promised land na. So yun yung law at sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya yung fulfillment. Ang kanyang mission is to save the sinners, opo, alam natin yon, but also to fulfill the law. Para tuparin yung kautusan. No po? Na tayong lahat ay hindi natin kayang tuparin. So yung kanyang mission at makikita natin na finulfill niya iyon sa pamagitan, paano po, yung ceremonial law, yun ay na-fulfill nung siya mismo, he is the Lamb of God, na siya yung naging perpektong alay, once and for all, sinabi sa Hebrews, upang wala nang mga paghahandog pa, kundi siya na yung tanging magiging handog na at siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan. Diba po? The Lamb of God who takes away the sins of the world. No po? So, mga kapatid, kung nakita natin na ang ating Panginoong Jesucristo, nandoon yung kanyang mataas na pagpapahalaga sa kasulatan at nandoon yung kanyang obedience, sino po tayo para gawin o sabihin natin baliwalain o mag-disobey? Nawa, makita po natin na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nandoon yung kanyang perfect obedience, kanyang full obedience sa salita ng Diyos, yun po yung ipanalangin natin na yun po yung gawin natin. No po? Dahil alam po natin na
Bagamat tayo ay naligtas hindi mula sa pagsunod sa batas, no po, hindi mula sa ating mga sariling gawa, kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya, nevertheless, hindi po sinasabi na baliwala na po yung kautusan. Otherwise, kung wala na po yung kautusan at marami po nagtuturo niyan, ano pong tawag dyan? Alam ko, tinuro ni Brother Mark to sa kanyang Sunday school eh. Ano po yun? Antinomianism, no po, na sinasabi wala na tayo, hindi na tayo under law. So yung moral law ng Panginoon, hindi na applicable sa akin 'yan. No po? Hindi po. Ang moral law ng Panginoon, ito ay applicable, ito ay perpetual, ito ay eternal. At marahil yung ceremonial law, totoo po 'yung tinapos na 'yun ng Panginoon. Yung civil law, ito po ay para sa Israel lamang. Ngunit yung essence, yung spirit ng law, no po, ay nandoon pa rin. Na itong mga batas na ito ay guide natin upang tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Alam niyo po, sa totoo lang, napakalaki po ng nawawala sa atin, napakalaki po ng ating kakulangan pag hindi po natin inaaral ito ng mabuti at hindi natin ito pinapamuhay. Dahil, alam niyo po, yung salita ng Panginoon, ito po ay salita ng buhay. Ito po yung nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya kung di po natin ito pinag-aaralan ng mabuti at hindi natin ito pinapahalagan, wala pong mangyayari sa atin. Ang ating buhay Kristiyano ay babagsak. Kaya nandoon dapat po yung malaking pagpapahalaga natin dito sa kanyang salita. At ganyan nga po, sinabi natin sa ating teksto na Verse 17, ulitin ko po, huwag niyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako, ito na yung kanyang misyon, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. So nga po, nabanggit natin. Kinarapay na ng Panginoon na hindi siya naparito para i-abolish ito. In fact, ito ay kanyang itinaas, ipaniliwanag ng mabuti sa kanyang mga mambabasa at sa atin ngayon. At ito ay kanyang finulfill. At alam natin yung fulfillment na yon ay yun yung gospel. Na siya ay naparito, ipinanganak ni Birheng Maria na buhay. Tinupad niya yung perpektong requirement ng law, no po, ng salita ng Diyos, ng batas ng Diyos. Tinupad niya yon sa kanyang buhay. At siya ay namatay. Bakit po? Upang yung penalty na hinihingi ng batas ng Panginoon ay masatisfy, no po? At siya ay muling nabuhay upang yung mga sumampalataya sa kanya ay mabuhay din naman. So nakita po natin yung fulfillment ng law kay Jesus Christ. At ito po ay napaka-importante. Bakit po, mga kapatid? Bakit napaka-importante itong fulfillment ng law ng ating Panginoong Hesukristo? So, yung second point po natin, which is our last point, is sinabi dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yun po mga kapatid, kaya napaka-importante. Because Jesus Christ is the perfect righteousness of the believers. He is the necessary condition, the necessary righteousness for a believer to enter the kingdom of God. Kung wala po yung kanyang pagsunod sa batas ng Panginoon, hindi po mai-impute sa atin yung kanyang perfect righteousness. Dahil alam po natin ang batas ng Panginoon, gaya nga po ng nasabi ko kanina, ito ay may hinihingi. Una, hinihingi ito ng pagsunod. No po? At yung pagsunod na yun, every day, day and night, hindi po natin kayang gawin yung mga kapatid. We break the law of God day and night. Hindi po natin kaya yun. At sinabi, anong kabayan ng kasalanan? Kamatayan. So, kailangan masatisfy po yun, yung mga demands ng law. So, sino ang magsasatisfy noon para sa atin? Hindi nga po natin kayang gawin. At worse, ang sinabi pa, ang deserve natin ay kamatayan. Dahil yun din po yung requirement ng law eh. May penalty.
No po, may kabayaran yung kasalanan pag di mo nasunod. Pag sinuway mo yung salita ng Diyos, may kabayaran. So mga kapatid, kailangan natin ng someone, no po, natutupad noon. Natutupad noon na perpekto, na walang sablay, na lahat ng sinabi ng salita ng Diyos, every little word, every commandment, ay perpektong tutuparin. No po? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kailangan may mamatay para sa kasalanan upang masatisfy yung hinihingi ng batas na kabayaran ng kasalanan. Sino po ang namatay para sa atin, para sa mga mananampalataya? Walang iba po kundi ang Panginoong Kristo. So nakita natin mga kapatid, na tanging sa Panginoong Kristo lang mahahanap itong perfect righteousness. At ang warning ng Panginoon dito, yung kanyang conclusion dito, kung ang righteousness mo ay external lamang, katulad ng mga Pariseo at Eskriba, sinabi ko nga po sa inyo yung kanilang righteousness. Alam niyo po ba yung mga Pariseo at Eskriba? Grabe ang, kung pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagsunod sa batas, wala pong makakatalo dyan. Memorize nila yung Old Testament. Sabi nga nila, sila ay nagpa-fasting. Ilan? Gano'ng karami? Twice daw. Weekly. Nagtatithe sila. No po? Kung ano yung sinasabi ng batas, yun ang ginagawa nila. Pero hindi nila nakita yung kanilang pagka-epokrito na bagamat sila externally tila banal, pero panloob, yung kanilang puso ay hindi na bago dahil wala po ang pananampalataya sa Panginoong Kristo. So ang kailangan nating katuwiran, hindi yung pagsunod sa batas. Although, again, kinanarify ko po kanina na yung pagsunod sa batas, ito po ay ating sabihin natin out of our gratitude. It's a result of our salvation, not a requirement of our salvation. Pero ang kailangan po nating katuwiran ay yung katuwiran na mag-exceed sa kanilang katuwiran at walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sinabi sa ating parallel verse, He made Him who knows no sin to be sin for us. No po? So that we will be justified. So yun po ang kailangan nating mga kapatid. Una sa lahat, hindi porket tayo po ay nakaka-attend sa church, tayo ay sabihin nating maghapon, tayo ay nagta-tithes, more than 10%, tayo ay nagbibigay. Kung yun lamang po ang basehan natin para tayo ay maligtas, nakakalungkot po ang sinabi sa inyo sinabi ng Panginoong Kristo dito, hindi po tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Dahil parehas lang, kulang pa nga yun sa righteousness ng mga Pharisees and Scribes kasi mas magaling sila sa atin sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, kung ang ating pong righteousness ay nasa Panginoong Kristo na tumupad ng perpekto ng kautusan, na siyang nagbayad ng penalty ng kautusan, yun po ang magiging dahilan natin o yun yung magsasatisfy sa kondisyon na hinihingi ng Diyos, yung perfect righteousness upang makapasok sa kanyang kaharian. So ang tanong po, meron na po ba kayong ganitong katulad na katuwiran? Ano po yung righteousness nyo? Saan naka-base? Saan nagre-rest yung inyong righteousness? Ito ba ay sa inyong gawa? No po? Ito ba ay sa inyong sariling kakayanan? Ito ba ay sa sarili ninyong pagsisikap na sundin ang kautusan? No po? Naalala ko dati, pag tinatanong nung kami mga bata, pag napag-uusapan yung langit at impyerno, no, tatanungin, paano ka mapupunta sa langit? O ba't ka mapupunta sa langit? Ang sasabihin, mabait naman kasi ako eh. Nasusunod ko yung 10 Commandments. Ay, hindi pala kasi minsan naglay ako, pero hindi. Nasusunod ko pa rin naman yung iba eh.
Di ba po? Dati ganun yung kaisipan natin. Pero mali po yun. We should not rest on our external works but rest entirely in Christ's righteousness. No po? Siya po ang ating perpektong katuwiran. Hindi lamang siya yung sabihin natin tagapagturo ng batas, pero siya yung fulfillment ng batas, siya yung fulfillment ng scriptures. Kaya mga kapatid, nawa tingnan po natin na hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Sinabi po natin kanina na scripture is permanently authoritative at isa sa mga tinuturo ng scripture ay may paparating na judgment, may parating na paghuhukom. No po? Kailangan po makita natin kung nasan tayo sa harapan ng Panginoon. At kung wala ka pa sa ating Panginoong Jesucristo, ito na po yung pagkakataon na makita mo na ang kailangan mo upang makapasok sa kaharian ng langit ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lumapit ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. Isuko mo yung sarili mong self-righteousness na iniisip mo na mabait ka, na ikaw ay nasa iyo ang pabor ng Diyos dahil sinusunod mo siya. Tanggalin mo yung sa iyong sarili, ikaw ay i-declare mo yung spiritual bankruptcy mo, magpakumbaba ka sa ating Panginoong Jesucristo at manampalataya ka sa Kanya, sa Kanyang ginawa, sa Kanyang buhay, na po, sa Kanyang ebanghelyo. At kung ikaw ay naligtas na, ang hamon naman sa mga mananampalataya na, gaya nga po ng sinabi ko kanina, lalo pa po natin pagsikapan na mag-aral ng Kanyang salita. No po? Kung paano tayo nagsisikap sa ibang bagay, sa ating hanap buhay, sa ating mga bokasyon, na lahat naman ay pangmundo lamang. No po? Masikapin po natin na pag-aralan yung Kanyang salita at mag-obey sa Kanyang salita. Again, hindi po tinatanggal ng ating teksto yung obedience. Ang sinasabi lamang po ng ating Panginoon Jesucristo, yung obedience sa law is not the requirement for salvation but a result of the salvation. So hindi pwedeng sinasabi mong mananampalataya ka na pero wala kang mataas sa pagtingin sa Kanyang salita at wala kang pagsunod. No po? Hindi pwede 'yon. Dapat makita rin sa iyo yung obedience at pagpapahalaga sa Kanyang mga salita. Kaya nawa mga kapatid, mahamon po tayo. Natingnan natin yung ating Christian life, kung saan tayo nagkukulang. Especially sa pag-aaral ng Kanyang mga salita at sa pagsunod ng Kanyang mga salita. Dahil alam po natin, marami tayong pagkukulang. Pero salamat po sa ating Panginoon na bagamat nandoon yung ating pagkukulang, siya naman yung ating perpektong katuwiran. At yung Kanyang perpektong katuwiran ang susi para tungo sa Kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po namin pwede basta na lang iisang tabi ang ibang parte ng inyong kautusan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong kautusan ay napakahalaga. Ito po ay authoritative, ito po ay permanent, ito po ay eternal. At dito po sa kautusan, nakikita namin ang inyong kabanalan, ang inyong katuwiran, ang aming pagkamakasalanan at ang kabayaran ng aming kasalanan. Kaya nawa, Panginoon, lalo kaming magsumikap na lalo pang magbulay-bulay ng inyong mga salita. Mahalin ito, Panginoon, at makita, Panginoon, ang mataas na pagkapahalaga at mataas na pagsunod, Panginoon, bilang kayo mismo ang siyang sumunod nito perfectly, Panginoon, at lahat ng salita ninyo, lahat ng salita sa inyong kasulatan, Panginoon, ay napakahalaga, Panginoon, na wala po kaming pwedeng
baliwalain o itapon, kundi ang lahat po ay kailangan naming ah, bigyan ng mataas na pagtingin, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Ama. Alam po namin na kapos kami dito sa bagay na ito. At nawa, Panginoon, ay sa tulong po ng inyong biyaya ay ah, mahalin po namin ang inyong mga salita. At salamat din po, Panginoon, sa inyong pagsunod sa kasulatan, Panginoon, na siyang naging aming perpektong o ganap na katuwiran sa inyong harapan. Na alam po namin dahil sa inyong obedience, Panginoon, sa law, ay nagkaroon kami, Panginoon, ng katuwiran na hindi galing sa amin, kundi galing sa inyo, na ito lamang yung katuwiran na kinakailangan upang makapasok sa inyong kaharian. Kaya, Panginoon, help us, Panginoon, to be humble, Lord, to humble ourselves before you and accept our shortcomings, Panginoon, and run to you, Panginoon, na makita namin na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tanging makapagliligtas sa amin dahil ikaw lamang ang gumanap ng perpektong kasulatan, Panginoon, ng law. At kayo rin, Panginoon, ang nagbayad ng penalty ng law. Kaya, Panginoon, nawa kayo ang siyang kumilos, kayo ang siyang patuloy na magligtas, at kayo ang siyang patuloy na mag-sustain sa amin, Panginoon, hanggang sa kayo ay dumating, Panginoon, at makapiling namin. Purihin po kayo, Ama, at sambahin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay tumindig para po sa huling himno.